Philippians chapter 3, 13 and 14. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Mga halambalanon ini, mabatian mo ni sa mga atleta, mga athletes. Nga hindi man na insigida nga pag-intra niya sa dalagan, madaog dayon siya, o kung ma-perfect ng gilayon. Mga mga kita Ginoo, salamat gid sini nga tion, kay makapamalandong kami sa sini nga bahin ng kasulatan, nga nagapadumdum sa amon Ginoo, that you are not done with us yet. You are not finished with us yet. Therefore, dapat kami Ginoo magpaidalom sa pagtudlo, paghanas, pagsaway, pag-correct sa among mga kabuhi. Agod nga madangatan namon Ginoo ang perfection sa imo tubangan when you come again. Natugan namo ini sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa tubangan sang Dios, kung ikaw naluwas na, kung nabato na nimo si Jesus yung manluwas, then you are perfect. In fact, you are like the Son of God, sinless. Why ka na sala? Sa tubangan sang Dios, perfect ka na. Sa imong natagaton nga standing before God, tindog mo bala, tubangan Ginoo. Ina tungod sang righteousness ang Dios nga ara sa aton, ara sa imo, ara sa akon. Hindi man ta matarong, malaot kitang tao, o ita paglaom, patay ta, pa-impyerno ta. Patbangod sang bugay sang Dios nga ginpahayag sa atong kabuhi, nabato nato ang pagkamatarong sang Ginoo. Sa tubangan sang Dios, perfect na na eh. Pero sa ato naman nga practice, sa ato nga panggawi, sa ato nga pangabuhi, hindi pa. Hindi kita perfect. Hindi kita sinless sa sining kalibutan. Bisan na si Apostol Pablo mismo gani, matapos nga naluwas na siya, nagkabuhi siya sa natawag nato nga exemplary life. Grabe nga pagkaihimplo sa kabuhi niya. Sold out gid siya. Way hawid-hawid, no retreat, no surrender. Ang iyang kabuhi sa Ginoo gitanan. Pero sila niya din sa 23 isang Acts, verse number 1, sila niya, I serve the Lord with a good conscience. Alagad ko sila niya Ginoo with a good conscience. Importante ba yan sa itong kabuhi? Nga maghikot kita sa isa kahilikoton in a good conscience. Nga naghimo ka sang butang, himuon nimo nga maayo ang konsyensya mo. Nga wala sing nagatublag da. Why sing may nagapamalabag dira? Nga sala guro ni. Ano ay hambal sa ibang tao ni? Meaning, ang imo konsyensya, hindi maayo. Sa mga nga bagay, si Apostol Pablo, naghambal siya sa 1 Corinthians 9:27, siya, I keep this body under subjection. Katungon ibaluan niya nga hindi pa ta perfect mo. Ito sila niya, kung alawas, gina-keep ko, ginatipigan ko, ginapunggan ko, nga magpasakop. Magpasakop sa sa kabubuton sang Diyos. I keep this body under subjection, meaning, nga mapasakop mo siya, yung mga lawas, nga hindi siya magpagusto lang, himo niya. Kaya kung pagustuhan talang aton tiil, gusto niya malakaw. Pagustuhan mo lang, no? Grabe ang pagpugong, nakita na kung bala, ang pagsabtanay ni President Trump, mo kita nyo na, kag sa ni Zelensky, Volodymyr Zelensky, presidente sa ang Ukraine, araman ang vice president, tidamo sa mga media. Nag-istorya sila, parte sa gera between Ukraine kag Russia. Dahil gusto tani ni Trump, nga tapuso na ang inaway, hindi na natani. In the first place, dapat wala tani na ginimo. Tiga, gasabat kasi hindi siya gusto sang peace process. Nga ginaagaw niya, gahambal ng presidente, ginaagaw niya. Sabihin ko, iban siguro ito, tampaon na ito siya mo.
Pero gabi ang pagpugong niya. Ano na-appreciate ang amo na kasoplado, kakaisok, di Trump po nakapunggan niya ang kamot niya ba? Isa ina palatandaan, kung ikaw Kristohanon man, gapugong ka. You keep your body under subjection. Gapugong kang hindi ka magpamuyayaw, gapugong kang hindi ka magbalos sa pagpakamalaot, gapugong kang hindi ka maggamit sa kamot mo. Kaya ang aton nga practice, sining kalibutan, ginalantaw sang Diyos. Nalantaw niya kita, perfect na. As if we were like the Son of God already. In fact, we are now seated in the heavenly places in Christ. Upuro kay Kristo, dito na ta sa langit lingkod mo. As far as God is concerned, di kay ari pa ta duta. Okay, stop ta di. Ang ato nga practice, aton pangabuhi, hindi perfect. Di sila yung Pablo, sila niya, muna sila niya, I keep my body under subjection. Hindi ko papagustuhan lang, ako nga ihambal, hindi ko papagustuhan lang. No? May mga tao ay ala, pugong-pugong. Kristohano na sila, pero hindi mo do ka unbecoming. Do hindi amo, do hindi Kristohanon, kumanghambal. O pugong. Ang practice, kasandaran, tabangan sa Diyos. And then, in fact, naghambal masagani sa 1 Corinthians 10:23, sila niya, all things are lawful for me, but not expedient. All things are lawful, but all things do not, or all things edify not. Kung sa aton pa, siya ang tanang butang, pwede. Ang tanang butang, pwede mo mahimo. Pwede? Pwede. This is a free country. Agi man natin sila libutan nga ini. Pwede sila mahimo mga tanan. Pwede ka kapahubog, pwede ka panggarilyo, pwede ka pakasala, pwede ka kapatay, pwede ka pangawat. Pwede mo mahimo na, kay ara sa imo ang will nga maghimo siya na. Pero sila niya, not lawful. All things are lawful, pero hindi expedient, meaning hindi nagkakabagay. Hindi nagkakabagay. Sila niya, ang tanang butang lawful, pero ang tanang butang wala naga-edify. Wala naga-tibong, wala naga-build up. Gaguba, tanan na sa imong kabuhi, kaysa kabuhi sang iban. So, ibang mga tao, ati, abo pwede gili, pastor. Batayan nila na ang imong, hambal kay mo niya nga license to sin. Hindi na mo busilingong sa Biblia, nga may lisensya ka sa pagpasala. Kung hambal siya, nga ginasaway ka, nga hindi bagay, kagwala, naga-build up ang imong sala. Nagambal pag sa Apostol Pablo, sila niya sa Roma 14:21, sila niya, or rather sa sining mga versikulo, no? Halimbawa, may nibaluan kong isang pastor sa Bible Bap. May membro bala siya mo nga nagkadto sa amo dito simbahan. May simbahan kami dito simba. Actually, ugangan niya simba dito sa amo. Di karon, ang ugangan niya, nagluto sa pagkaon kay piyesta sa barangay. Hindi piyesta Santos, basta piyesta lang sa barangay. May naman yung piyesta, hindi sa barangay. Hindi bala, may na, no? Foundation nga piyesta. May naman nga patronal, no? Parang Santos, hindi da, ano, klase piyesta da. Hindi bala mo na, no? Di siya nagluto man. Di siya pihatag yung man to, tagaan yung mga pagkaon itong mga umagad niya. Ipakita, sa pastor, kinaula niya. Hindi ko magkaon siya ni. Iya sa Santos ni. Iya sa piyesta ni. Tiyan na natabo sa tapas. Sa ginapastoran kong simbahan. Di malawa ay tanan na. Siling sa malaang salatan. Pwedeng tanan. Pero hindi ka mag-offend. Hindi mo paghimo na. Nga masandad man siya. Kaya hindi ka magkaon. Pakita mo sa iya ang ula mo. Bastos ta ng batasan na sa isa Kristohanon. Kung may butang kang hindi gusto, ang hatag sa imo, taguwa lang. Hindi mo mapapakita sa iya. Kaya offend. Kaya ang pag-offend sa iya, ang pagpasanda sa iya, mas masakit pa na sang sa gusto mo nga i-please sa imo kagulingon. Diri sini si Peter sabdong sa ni Pablo. Kasi Peter nagkadto dito sa Antioch, dito man si Pablo. Katilingban sa mga tumulo dito.
Gakaon siya upod sa mga taga Antioch, Syria na mo, mga Gentiles nga Christian, gakaon na po sila misa, gakaon nga fellowship. Hay naabutan siya nga may nag-abot halin dito nga mga Hudiyo sa Jerusalem, nakadto man to. Mga Hudiyo, mga elders siguro to, mga kilalang mga Kristiyanon, mga Hudiyo, bisitahan tabi ito sa Antioch. Kita nila si Pedro ang kapungupungko dito upod sa mga hintil. Pagkita ni Pedro, kita, dahil niya plagyo. Plagyo siya, hindi na siya magkaon upod sa mga hintil. Hindi na siya magkaon upod sa ila. Ano panawag siya na? Dissimulation. No? Hypocrisy. Sa limpapaw. Sisiling ni Pablo, ikaw gid ang dapat turasokon. Isaway siya, no? Mag-isaway siya. Kaya tungod nga nagkasalimpapaw. Ini sila, ginbato na sang Diyos nga magkristohanon. Mag-fellowship ka sa ila, fellowship sa ila. Hindi ka mag-cause ang kasandaran sa ila. Isa ina sa mga butang, simple lang na, pero bato, mo na, ang kapamahayag, nga ikita sining kalibutan, hindi ta perfect. None of us is perfect. Amo nang pagkilala ni Apostle Paul. Saan kita mangin perfecto? Perfecto na tadaan subong. Pero mangin perfecto kita sa practice, kung mauntat na ta practice, pangabuhi sa kalibutan, dito na ta sa langit. That's the only time nga matapos na. Wala sa natagaton nga sinless perfection sa isa ka tao sining kalibutan. Subong natudlo na sa mga Pentecostal. That is wrong. That is a lie. Nga isa ka tao kuno may ara nga momento sa kabuhi niya hindi gisaksala. Katulog siya, di saksala. Katulog siya, di saksala. Pero bisang katulog siya, panipa. No. Bisang katulog siya, nagdamgo sa mga malaot. So, ano mo na ito? Kamaturan diri, nga sa itong pagabuhi, maluwi kita sa hindi, we are going to mess up. Makasala kita. Makahimo kita sa mga kapaltahan. Bisa ano ta kanami hambal, masala kita. May nabo perfect. May lagi na nga mistake da. Sa itong pangabuhi. Di ba na hambal dari sa Ecclesiastes 7 verse 20? There is not a righteous man that doeth good and sinneth not. Wala sang tao nga matarong na nga naghimo sang maayo. Maayo pag ginhimo niya, nga hindi kasala. Maayo naghimo niya, may sala pa. May aragyapon. Maayo nga butang ang paghatag sang kwarta sa simbahan. Maayo na siya. Maayo nga butang ang paghatag sa pagkaon sa isa ka pobre nga tao. Maayo na siya. Pero natatay kita mala na sang Dios ang motibo mo na. Sa motibo soon. You still sin inside your heart. Basta gahatag ka para nga i-vlog mo ang paghatag mo sa tao sa dalanda, ang pobre. Para nga dayawan ka sa Facebook sa mga followers mo. So you sin. The same thing kung ikaw naghatag sa likuton sang Dios, to be sin of men, you sin. Kasala, gyapon ka. That's why sila niya, wala sang taong perfecto. Ang Diyos ang nakita sa atong kabuhi. Ang Diyos maghukom sa atong kabuhi kaysa nakita sa niya. He who never make mistakes never makes anything. Siya nga wala gid sang sala. Hindi sa may wala sa hinimuan sa kabuhi niya. Muna nga matura number 1, number 2. Kung ikaw makasala, ako makasala, then everybody else. Isa ni ka makadto. Makita nimo that others will also mess up. Hindi man na sila perfecto. Nantawan niyo pala ginambal niya. Verse number 15, let us therefore as many as be perfect. Be perfect. Be thus minded, if anything, be otherwise minded, God shall reveal this unto you. Let us therefore as many as be perfect. I am not perfect, pero sila niya, as be perfect. Agod nga sila niya malabutan natin ang perfection. Be. Malabutan pa na sa imong kabuhi. Dumdumo natin ini. Sila niya. Nga ipahayag sang Diyos ang kabubuto niya sa aton, sundon ta ang iyang tikang. Sundon ta ang iyang planos itong kabuhi. Sundon ta ang iyang pulong. Number 3, learn from your mistakes. Learn. Kaya tungod, hindi kita perfecto pa sining kalibutan, kaya magatuon kita, tunaan ta aton mga mistakes.
Paano kita maka-learn sa itong mga mistakes? By forgetting those things which are behind. Bayada niya, forgetting those things which are behind. Kalimtan mo ang nagligat. Kaya kung hindi mo na pagkalimtan ang ligat, you dwell on the past. Dito lang yan po na panumdo mo, ang sala mo. Maghunong na, magpundo na sa imo pangunaw natin isipon. Hindi kompos lang, makasala ko, himuon ko ng galing ni. Ang bata, prime mo siya hambal, tawag mo pata, nga hangag, tawag mo siyang estupido, tawag mo siyang, tanan nga pagmulay sa bata, ay, amo galing ko ni, so himuon niya na tapat. Kaya mo na panawag mo sa iya, ay katunto. Di matunto na sa iya. Kaya mas laban ang aton nga pagkamalaot, pagkanubo sa iya, sang sa pagdayaw sa iya, appreciate sa iya nga masarangan, sining kalibutan. Mumuna sa atong kabuhi, kung ang sige, tapanumdom ang atong mga sala sa unang panahon, kapaltahan ng mga buhi. Duka nga ibala sa mga Hudiyo. Mga Hudiyo sa unang panahon, dito sila sa idalom ni Moses, 40 years sa wilderness. 40 years. Sa disyerto sang Saudi Arabia. Dito sila. 40 years. Halin sila sa Egypt. Dala dito. Si Moses ilang leader. Duwalang katawo ang nakasulod sa promised land. Can you imagine? Bitaw mo, 1 milyon ng mga tao. Sobra gani 1 milyon na. Kaya ang mga lalaki lang daan, 600,000 mo. Tila asawa, ilang bataan. Dayahan daga ng mga 1.8 asa sa 2 milyon ng mga tao. Halin sa Egypt. Sa idalom, sa pagdo. Ano natabo dito sa Egypt? Ang damo sa ila dito nagkalamatay. Hindi ang damo. Tanan sila nagkalamatay, duwa lang ula. Si Joshua kag si Caleb. Ang nakasulod dito sa promised land. Si Moses mismo wala kasulod. Dito siya, ginpatay sang Dios sa Mount Moab. Ginpakita sa iya, amo niyang ginpromisa ko nga duta para sa mga katawhan. But you cannot enter there. Nga di ka kasulod dito because ginampusan ni Moses ang bato. Ang hambal sang Diyos, hambal lang. Kaya ginbunal niya to, asa subong kapadayaw itong mga vlogger, nakita itong dako-dako bato, nga may sikyaps ito nga. Nga muna kunong bato dito sa Saudi Arabia, ang ginbunalan ni Moses, ginapuswak ang tubig. Whatever that is, pero munang kamaturan, nga wala sa kasulod, munang sala niya. Pero si Moses, mataro mo ng tao tani. Pero nakasala siya. Mugay na hamag ko sa inyo, ang tao mataro, makasala gyapon. Kaya bisan si Moses mismo nga, the meekest man on earth. Pinaubuson nga tao sa kalibutan, ang pagpaubos niya, napuno man. Nabuta man. Muna nga nagpotwas, masas ang kaakigis sa mga nagakumod ng mga tao. But the rock that he struck was Christ. Muto ang representasyon, muto ang Kristo nga nagasunod sa ila sa wilderness. Now, ano natabo nga klamatay ang mga Hudiyo dito sa wilderness? Because of unbelief. Matuo sila sa Diyos. Pakita sa Diyos ang kayo sa ila. Pagka liga naman na, ma-intermarriage sila, mga asawa, mamana sila sa mga kapungsuran sagwa sang disyerto. Dito naman sila ito nag-itra. Ipamatay sa ila sa isa lang kaadlaw, 23,000. May pangagat sang mga manog sa wilderness, mga viper. Anong sala gani? Ang sala is unbelief. Kaya way gatuon sa ilang mistake. Way gatuo. Way gapati nga himuon sang Dios na. Ang ginhambal niya, himuon niya. Sa idalon man, tapos na to si Moses. Dito naman sila sa, bala mo ang mga henerasyon to nga nakasurvive sa wilderness, mga kabataan na nanandata to. Ang halin sa Ehipto, iyang mga tao nakalamatay sa Egypt. Ang dira sa nakalamatay sa wilderness. Ang dira sa wilderness nga nagdamo, mga kabataan na nila. Nga wala tayo na tao sa Egypt. Dira na kalatawo, 40 years mo, isa na kahenerasyon. So isa naman kahenerasyon, kay pangaluhan dito ni Joshua, kay ni Caleb, sulod sila sa promised land. Dito naman sa promised land, again, nagugtas naman sila Ginoo, tagain man kami ng hari para sa iban. Pero ang Diyos, wala natang hari sa ila, sa Bible natin sila sa mga judges. Sari-sari nga mga judges ang nagapangulo sa ila. Kaya ng mga judges, may babae, may lalaki,
nga mga judges nga nagahilway sa ila, kay kung sila dito, gina-esklabo sila, ginabihag sila sa ibang mga nasyon sa palibot. Kaya dito naman, maghibi naman, Ginoo, patawara kami sa akong sala. Ang Diyos naman, mag-raise up naman sang leader, isa ka judge, si Gideon, si Samson, damo na sila, si Jephthah. Anong natabo? Natabo siya nga ginhukman sila sa Diyos. Ang paghukom sa Diyos sa ila, tungod kay they did that which was right in their own eyes. Tanang nga nahimo naman nila, matarong lang para sa ila kagulingon ng mata. Sige gyapon sila pangay sa Diyos ang hari. Tagaan sila sa hari. Si Saul, si David, si Solomon. Pagkapatay sa tatlo ka hari, ginpihak ang ginharian. Imbes nga isa sila, napihak. May northern kingdom, may southern kingdom. Bulos-bulos ang mga hari nga naghari sa ila. Amat-amat, nagatumpi sila sa sala nila sa tubangan sa Diyos. Hasta ang Ginoo ng hambal. Pahalinon ta kamo sa duta ang ginatag ko sa inyo. That's why ang northern kingdom nga mga 19 or 20 or 21 ka mga hari bulos sila, wala gid sang isa nga maayo nga hari. Una sila ginbihag ni King Sennacherib sa Assyria. Assyria. Dala sila dito sa mga 722 BC. Una sila. Daso naman, nag-warning naman si Jeremiah, si Isaiah, iba ng mga propeta sa mga tauhan, ang matabo to sa aton, makauturan, naginbihag sila, matabo man sa aton. Hindi silang pati. Wala sila magtuo sa hambal sa mga prophets. Nagabot si King Nebuchadnezzar, ginsalakay sila, ginguba ang walls, mga pader, ginpang dugmok, mga balay, pangguba, ang mga kababayin nila ginpang lugos. Kaangay siyang ginimo sa mga Hamas, mga babae lagi pang lugos. Pamatay kabataan. Gipang lukat ang mata sa mga kabataan, sa mga hari, mga nobles. Gindala sila ang tanan ng mga bulawan sa sulod sa templo, gimbutang sa mga sako-sako, gindala dito sa Babylonia. Hindi sila magpati. Hindi sila magtuo. Hambal sa Diyos. Kadlawan pa nila, presohon pa nila, ginhulog si Jeremiah sa bubon ng waising tubig. Kaya naakig sila sa iya. Kaya mo nang hambal niya mo. Ang tagna. Hindi maayo matabo sa atin. They do not learn from their mistakes. Munang history sa nasyon ng Israel. Dito na sa Assyria, ang napulo ka tribo asa subong ay balik. Amo na madamo ng mga nasyon, naka-intermarried sila, may mga Jewish blood ng mga nasyon. Muna kung nga ang may IDF, ang IDF nga panawag na sa tanan nga may mga Jewish blood, balik sa Israel, pa-training kamo, hatag kabuhi nyo nga mga sundalo sa Israel. Kaya ato nini pungsod. Tiyang tanan na siyempre kilala ko Hudiyo sila, balik dito. Now, ang mga naman niya, ang mga katauhan sa Judah, Levi, dito sa Babylon. Gindala sila dito sa 586. 722, inlaya 586, dito sila gindala sa Babylon. Sa kamot sang emperador nga si King Nebuchadnezzar. Did they learn from there? No. Pagaligad sang 70 years. Nga, 70 years. Kaya ang utang nila sa duta, 490 years, wala nila gin papahuwayan. Wala nila gin respeto ang kasuguan sa Diyos nga papahuwayan ang duta. Ako na duta, hindi na inyo inapistar sa mga muda. Busilingon sa 7 katuig nga pagpanguma, 1 katuig hindi nyo pag-umahon. 490 years, nila na, wala gin sila nag-observar sana. So, bihara nila, 70 years dito sila sa captivity. 490 years. Kada 70 years, isa. Or kada 7 years, isa. Now, pagkatapos ng 70 years, kung nabayaran nilang utang, balik sila dito. Si Nehemiah, si Ezra, mga post-exilic prophet, mga propeta ba lang, tapos na itong exile. Si Malakay, Hagyay, Zechariah, amo na sila, ang mga propeta nga naghambal naman sila, nag-warning naman sila. Totally, sila, nagsikway sa Diyos. Hasta gid sa panahon ni Jesus. That's why, halin pagkatapos yung naghambal si Malakay, hasta sa kay Jesus nga natao sa kalibutan, 400 katuig, 400 years, nga naghipos ang Diyos. Wala nagsapak sa iya mga katawan. Wala sila sa mabatian nga propeta. Wala sila sa mabatian nga nagwali sa ila. Kagin pabayaan sila ng Diyos.
Kaya kabot si Ginisos, gintugna sa manugtunda, nakibot sino na gani? Si Joseph. Nga may manugtunda halin sa langit. For 400 years, wa igin siya manugtunda, wa siyang propeta nga nagahambal sa amon, gulpi lang may manugtunda. Nga ang babae nga you're supposed to marry is found to be with child. Kaya manugtunda, naghambal man sa kay Mary. So ang point natin diri, nga sang si Ginisos na sa kalibutan, gusto niya na nga establishar ang ginarian, pero ginsikway sa iyang mga katawan. Ara na tanang hari sa ilang atubangan, ginsikway nila siya. So pag sikway nila sa iya, ginlansan sa cross. Pag lansa sa cross, ang kamatayon ni Ginisos, buweltada. It turned out nga ang kamatayon niya, hindi disgrasya, kundi nangin grasya para sa aton. Kaya siling sa Diyos, we turn to the Gentiles. Nagliso kami, naglambot sa mga hintil. Kita na, kamo na, ako na. Ngagin sapak naman sa Diyos, gintagaan sa Diyos, ang pinasahi. Amo ni ko nga anong salaod rin. Ang panahon ngayon na, nga church, pagkatapos ang cross, kaya mo nang pinasahi, nga grupo sa mga katauhan. Nadaloon sang Diyos sa langit. Ang Israel, di sila may duta. Ginpromisa sang Diyos sa kay Abraham, sa iya kaliwatan. Ang New Jerusalem, sentro na sa ilang pangabuyan. Pero ang bag-o nga langit, para na sa aton nga mga membro sang lawas ni Kristo, the church, the glorious church, mahimayaon. So, amo na palabuton ta, samtang nga pangabutin sa kalibutan, let us learn sa aton nga mga kapaltahan, hindi na pagsuliton ini. Sa baylo, let us keep moving forward sa prize, sa padya ang ginaaman sang Diyos. Ito magpabilin sa manang liligad ta. Bisan gani sa daan nga tipa, no? Si Abraham, nagtuo sa Diyos, pero may kapaltahan sa. Nagtuo sa Ginoo, makalayo-layo na, halin sa Ur of Chaldees, sa Babylonia, inuusoy niya, asa dito sa nangalihid sa Suba, sa Euphrates River, asa nga dito siya sa Bethel. Nandito na sa Bethel, nagabot ang gutom. Nagato sa Palestinian or sa Philistine. Nagato sa Egypt. Pero nagtuo sa Diyos, nga malawig-lawig. Bisan ka tuo ka sa Diyos, magabot ang mga panahon sa mga kabuhi, nga naga-falter. Nagakapaslaw, nagaluya man ang imong mga desisyon kapag tuo sa Diyos. Kaya tulok mo ang circumstansya sa imong palibot. Bisan gani si David, a man after God's own heart, bao ang tigipusoon sang Diyos. A man after God's own heart. Sa tigipusoon sang Diyos, harap si David. Natago sa tigipusoon. Palangga niya si David. Pero, nakasala, gihapon siya. Nakapatay siya. Or rather, siya ang sa likod sa kamatayon sang kapitan. Kagin, agaw niya ang asawa sini, nga si Bathsheba. Ang una nilang bata, ginpatay sang Diyos. Kay bata yadto sa ilang pagpakasala. Bisan si Moses, nadulaan sang temper. Bisan si Peter. Sa nagabot dito ang mga tao magdakop kay Ginisos, ginhunos yung iyang espada, kagin gotrab ang isang sulugoon sang pare, nautas ng talinga, nakita ni Ginisos, ginpulot niya, ginbalik. Balik yung yapon. Basta buhi, pang dugo, kabalik kali, no? Mabalik. Pero siya may gahom sa iyang balik. Mayang people kami sa una dito, sa tapisi, nagarap niya yung kamot, utod. Di pangita, yara pa, buhi pa, kinudakop niya, kinsugpon, kagigtan, baliskad. Ay, baliskad, maning. Ano niya? Otdo niya naman, kagita lungon naman. Sa timpon ni Ginisos, si Peter was willing to kill somebody. Tungo sa iyang pagprotekta, pagigugma sa Ginoo. Pero number 1 man siya, na nag-deny kay Ginisos. 3 times. 3 ka beses. Tiini ka pahambal sa aton. Nakita ang makanakaan sa Diyos. Hindi ito ma-perfect ang tanan. But we must continue, sila niya. Nevertheless, sila niya, in order for us to win the prize, let us press toward the mark. Padayunon ta. Padayunon ta kini pagalagi sa Dios as daging makita naton siya. Or rather, as daging makuha niya ta sa sining kalibutan. He is our only hope, our blessed hope, when He comes again, para nga matapos ang aton pangabuhi sining kalibutan, to be with Him in glory.